Jesus muling darating. Mga manlalakbay, kayo'y mag-alak. Jesus muling darating. Ito ang tinig ng pag-asa, isang palatuntunang masayang nagsasabing si Kristo'y muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya't kaibigan, pumadakang siya'y salubungin. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Katuwaan po namin sa umagang ito na kayo po ay aming makakasama dito po sa radyo natin, 101.7 San Jose. At kang inyo pong lingkod, Brother Serge. At Brother Jonathan. Kamusta kayo mga kaibigan sa mga oras na ito? Kayo ba ay nasa mabuting kalagayan? At kayo ba ay kumain na? Oh, Medyo tanghali na, no? Oh, ano na yan? Agtang, no? Almusal, Almusal tanghalian na. Oo, almusal tanghalian. Pero ganun pa man, ang ating pong panahon ay talagang nagsasabi na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Yes, napakatuloy. Opo, mabilis na. Ngayon po. Patapusin na ang Hulyo. Opo. So, ngayon po ay July 22. Double to, mga kaibigan. Kaya, sa umagang ito, samahan niyo po kami dito po sa radyo natin, ang Tinig ng Pag-asa. Sapagkat ito po ang nais namin na kayo po ay paglingkuran sa pamagitan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Kaya, sa umagang ito, ating pong batiin sa control si Sir Robert at ganda. Siyempre si Sir Ricky de la Cruz. Oh, yes. At siyempre sa pamunuan ng radyo natin. At patuloy nating idinadalangin si Ma'am Candy. Pagaling po kayo at nagagala kami na makita kayong muli sa mga darating na panahon. Yes. Sa umagang ito, batiin po natin ang ating mga masugid na taga-subaybay at mga nakikinig. Kayo ba ay kasama namin sa mga oras na ito? Brother Tan, no? At ganun po sa ating pong mga kaibigan na namamalengke. Ay ingat-ingat po sa pagbabiyahe. At ganun po sa mga bilihin. Sobrang mahal na ngayon, Brother Tan. Sobrang mahal na. Kaya ganun pa man, ay ang mahalaga dito ay mayroon tayong makakaing bigas, Brother Tan. No? Na mura lang. Yeah. Sabi ng iba ay hindi na raw living, kundi surviving. Surviving. Kasi laging nandun ka sa kapos. Kaya survive talaga. Kailangan mong makasurvive. Talaga. Tapos lagi. Kaya hindi na nabubuhay kundi nagsusurvive na lang. Maraming mga tao ang ganon, Brother Tan, ngayon. No? Yes. Pero tama talaga ang sinasabi ng Biblia na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa salita ng ating Panginoon. Yes, bagaman kung sa inyong pakiramdam ay talagang pinipilit na lang na makasurvive, ay nariyan ang Panginoon. Subukan po ninyo. Amen. Na maging makipagrelasyon sa Panginoon, pag-aralan ng kanyang banal na salita. Opo. At tulad ng ating programa, Tinig ng Pag-asa, kayo po, bagaman nasa kahirapan, ay magkakaroon ng iba yung pag-asa dahil sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga ang salita ng ating Panginoon ay makapagbibigay ito ng gaan. Yan, Brother Tan. Yes. You know, gaan para sa ating mabibigat na mga dalahin. Pero ang sabi naman sa awit ay bitiwan mo yung mga dalahin, Brother Tan. Oo. Ay mahirap Wag mo raw pahirapan ang iyong sarili na buhatin ang lahat ng mga mabibigat na dalahin. Bagkos, isang guni sa Panginoon. Amen. At ang Panginoon ang magdadala ng mga mabibigat na dalahin na yan upang maalwanan po tayo
ipagkaloob natin at italaga natin ang ating sarili sa Panginoon Amen. upang magaanan po tayo sa ating mga dalangin. Okay, batiin po natin ang ating pong mga kaibigan na nandyan sa Isjaa. At, Yes, si Sir Pam, mm, maaring nagtuturo. mm. Ang aking asawa, siya ay nanonood ngayon. Amen. At syempre, 10 ng kanyang mga kasamahan sa opisina, si Ma'am Miriam, si Ma'am Mayra, Mm. si Sir Joseph, at saka si Ma'am Mel, at Oo. saka si Sir Bert. Aba, sa ulong, brother. Yes. At ganun po sa aming mga kapatid yan sa San Roque Dos, brother Tan. At saka si Nanay Condes, no? Siya ay nakikinig, no? Sabi niya sa akin nung nakaraang linggo, sabi niya, Sir, ako po ay nakikinig sa inyong program. Abay, Binabati natin. Opo. At ganun po sa ating mga tricycle drivers din, brother Tan. Yes. No. Ingat-ingat po at mahirap nang maaksidente sa kalsada. At ganun po sa ating mga magsasaka ay purihin ang Panginoon sapagkat umulan. Uli. Ayan. Yes. Okay, ang ating title ngayon ay Pagsunod sa Tinig ng Diyos. At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin. Mahal naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Panginoon, sa umagang ito, salamat po sa buhay at lakas, sa patnubay, pag-iingat, at higit sa lahat sa pagkakaloob ng maraming blessing, Panginoon, sa aming buhay. Mahal naming Diyos, nawa po ay patuloy niyo po kaming samahan, patnubayan, ingatan. Nawa po ay maranasan namin ang kapayapaan at ang pag-asa, Panginoon, sapagkat ang buhay namin sa lupang ito ay maraming mga hugot, maraming mga dalahin, maraming suliranin at problema. Kaya nga po ang aming hiling at pakiusap, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming palakasin sa aming buhay, sa aming pananampalataya. Higit sa lahat, dakilang Diyos, pagpalain po ang aming mga tagapakinig. Maring sila po ay mayroong mga nararamdaman na hindi mabuti sa kanilang katawan. Inyo po silang pagalingin, Panginoon. Ganun din po ang mga kapatid namin, mga kaibigan namin na mayroon pong mga dalahin sa buhay. Kayo po ang umattend para sa kanilang mga pangailangan, Panginoon. Tugunin niyo po ang kanilang mga kailangan sa kanilang immediate na pangailangan, Panginoon. Mahal naming Diyos, umaasa kami na kami po ay inyong sasamahan. Pagpalain niyo po ang aming mga sponsors, ang aming mga tagapakinig, ang aming pong leaders, Panginoon. Pagpalain sila, Panginoon. Mahal naming Diyos, pagpalain din po ang istasyong ito. Kayo po ang manguna at pumatnubay sa kanila po. Salamat po sa pagdinig ng aming mga dalangin. Ipagpatawad po ang lahat ng aming mga kasalanan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Brother Tan, ang ating pag-aaralan ngayon ay pagsunod sa tinig ng Diyos. Napakaganda. Diba? Kaya mahalaga ba ang pagsunod, Brother Tan? Yes, Wow. mahalaga po. Napakahalaga ng pagsunod sa ating Panginoon. Amen. Kasi yan po ang batayan ng pag-ibig natin at pananampalataya natin sa Panginoon. Ang ating unang mga magulang, dahil sa pagsuway, hindi sa pagsunod, ay napahamak. Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Apo. Sa ating panahon ngayon, kapag hindi natin sinunod ang panawagan ng Panginoon, ang utos ng Panginoon at ang lahat ng kanyang mga habilin, Apo. ay kapahamakan at pagkawasak ang darating sa atin. Yan, okay. Ay, pwede, naririnig din ba natin yung tinig ng Diyos? Wow. May tinig Sa ba maraming yun? pamamaraan, Opo. hindi lang tayo conscious, No. ay sinasabihan tayo ng Panginoon. Ngunit kung minsan, dahil sa katigasan ng ating ulo, Oo. sa katigasan ng ating puso, ay parang binabaliwala natin. Yeah. Pero sa ating pag-aaral ngayon ay malalaman natin kung papaano ating maririnig ang tinig ng ating Panginoon. Yan. Okay, marami kasi mga tao ang nagtatanong, kailanman ay hindi ko pa narinig ang tinig ng Diyos. Buksan po ninyo, buksan po nating lahat, tayong lahat, dahil tayo ay mga makasalanan. Opo. Buksan po natin ang ating puso Mm. at alam naman natin po ang
katotohanan, alam din natin ang tama kumpara sa mali. Mm. Kuminsan tinatawagan tayo na gumawa ng mali Opo. at sinusunod natin yung tawag na yon na hindi yung tawag ng ating Panginoon, kundi ang tinig ng Panginoon ay gumawa ng naayon sa kanyang banal na kalooban. Ibig mong sabihin, mayroon palang dalawang tinig. Yes, mayroon pong dalawang tinig. Parang hindi lang natin din naririnig, pero sinusunod natin. Mm-hmm. Kasi yung kanyang ano ba to? Yung kanyang karakter, yun ang sinusunod natin, hindi yung karakter ng ating Panginoon. Delikado, Brother Tan. Kaya dito mapapansin natin kung ano ba talaga yung tinig ng Diyos at tinig ng kalaban ng Diyos. Ganon yun Brother Tan, di ba? So sa ating tayo po ang magkakaroon ng decision dito kung kaninong tinig ang ating susundin. Para bang yung mayroong isang bata, tinanong niya yung matanda na matalino talaga. Sabi niya, Tatang, mayroon akong ibon dito sa aking kamay. Hulaan mo kung buhay o patay. Yan. Kaya nasa atin. Nasa ating kamay. Pagdidesisyon kung saan ho tayo papanig. Kung sa tinig ng Panginoon o sa tinig ng kanyang kaaway. Hindi lang yung papanig ka sa panig ng ating Panginoon. Kundi talagang naroon susunod ka. Oo. Nandoon yung total na pag-submit ng ating mga sarili sa Panginoon. Total na pagsunod. At syempre, pakikipagrelasyon ay talagang ating isinasangguni ang lahat ng mga bagay ng ating mga desisyon sa ating Panginoon. Ibig sabihin nito, Brother Tan, ay yung sinasadya. Sinasadya yung intentional. Intentional yan. Kaya hindi lang yung puro salita, Brother Tan, kundi talagang may intention ka na ito talaga yung gusto ko. Yan. Ito ang gusto ko sa panig ng ating Panginoon. Yan. Okay. So, bago tayo magpatuloy, tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. sa ating
ating Diyos na siyang lumalang at sa ating kapwang nangangailangan, at sa ating kapwang nangangailangan, at sa ating kapwang nangangailangan. Amen. Bawat araw ay wag daw natin sayangin, Brother Tan. Yes. Kaya ito ay talagang paalala sa atin, Brother Tan. May kaugnay ito doon sa ating pag-aral, yung Mhm. pagsunod, sabi niya. Mm. Ang tao daw ay nilikha ng Diyos, nilikha ng Diyos upang sumunod sa kanyang mga utos. Okay. So, yan ay talagang hayagan na nais ng Diyos para sa atin na mangyari. Yes. No? Mayroon daw tayo, sangayon doon sa awit, hindi lamang tayo nilikha dito para mag-exist, Mm. kundi dapat ay mayroon daw tayong mga tungkulin na dapat gampanan. Gampanan. Yan. Ang sinabi ng awit, dapat ay magmahalan tayo, Yeah. ibigin natin ang ating kapwa, ibigin natin ang ating Diyos. Oo. Kaya yan ay yung mayroong purpose yung ating buhay sa lupang ito. Hindi lang yung ikaw ay kakain, magtatrabaho, tutulog, mahiga, Yes. Hindi lang yun ang ating trabaho, kundi mayroong purpose po ang ating buhay sa lupang ito. Ang unang tanong ay, sa anong paraan nakipag-usap ang Diyos kay Elias? Si Elias. Sabi po sa 1 King chapter 19 verse 12. Apo. Unang hari 19:12. Pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang banayad na munting tinig. Opo. Ayan. Sa mga panahon na ito, si Elias ay Propeta yun. si Propeta Elias ay depressed. Ano siya, ano ba tawag dito? Depressed, may gusto niya ng kitilin ang kanyang buhay. Kahit na siya ay lingkod ng Panginoon, mayroon siyang kinakatakutan. Takot siya. Kasi parang ang feeling niya, pinabayaan siya ng Panginoon, hindi niya naririnig ang Panginoon, hindi yung lahat ng kanyang panawagan ay wala. Pero may munting tinig na bumulong sa kanya. Pamamaraan ito ng Panginoon para tayo ay kausapin. Hindi lamang si Elias. Marami. Marami. Sa panahon na tayo ay medyo nasisinsay, ay may munting tinig na dumarating sa atin. O kaya may mga tao na ginagamit ng Panginoon Opo. para maipaabot ang kanyang mensahe sa bawat isa sa atin. Yun, amen. Okay. So, salamat na lang at talagang ang Panginoon ay concerned sa atin. Yes. Kaya yan. At dito naman sa Isaiah 30 verse 21, ano ang binabanggit yan, Brother Tan? Sabi niya, at ang iyong mga pandinig ay makarinig ng salita sa likuran mo na nagsasabi, ito ang daan, lakaran ninyo. Ito ay tinig ng Panginoon ito. Yes. Kagaya ng sinasabi ko po sa inyo, maaring hindi aktwal na marinig ninyo na bubulong, pero may mga taong ginagamit ang Panginoon Opo. para matulungan kayo magkaroon ng pag-asa. Amen. Maaring sa radyo naririnig ninyo Oo. na ito ang daan na ating lalakaran at marinig ninyo at inyong sasaliksikin ay kailangan ng tugon mula sa atin. Yun na yung tinig ng Panginoon na kanyang ibinahagi sa inyo. So, paano natin malalaman ang tinig ng Panginoon, Brother Tan? Sa layman's term? Ay, ang tinig ng Panginoon ay hindi tayo dinadala sa kalayawan, sa kasalanan, sa mga ano pamang mga bagay na ang alam natin ay nakakaligaya sa atin, pero hindi ito yung kalooban ng Panginoon, kundi maaring mahirap pumasok sa makipot na daan na gustong lakaran natin na ibinigay ng Panginoon. Napakahirap. Pero ito yung daan. Mahirap ang daan
na gustong lakaran. Kasi bago tayo makarating sa langit, may kasama talagang pagtitiis at pagtsatsaga. Kaya yung daan na ito ay hindi lahat ng daan ay mayroong tamang daan pala. Ay, Yes. may tamang Mayroong daan. tamang daan. May lumang daan din. Ang sabi sa Revelation, Oh. sabi niya, yung mga papasok sa kaharian ng langit, mga banal na papasok sa kaharian ng langit, ay mga matiisin at saka matsatsaga. Amen. Okay. So, pinatunayan din ng ating Panginoong Hesus sa John 14:6 na ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, Brother Tan. No. Walang makarating sa Ama Oh. kung hindi dahil sa Panginoon. Amen. Kaya, habang nabubuhay tayo, Mm. itong ating bansang ginagalawan ay bansang Kristiyano, kilalanin natin ng lubusan ang ating Panginoon upang masumpungan natin ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Amen. Okay. So, yan po ang mga paalala at mensahe para sa atin sa umagang ito. Kapag narinig natin ang kanyang tinig, ano ang gagawin natin? Sabi sa Jeremiah chapter 26 verse 13, Oh, kaya't ngayon, baguhin ninyo ang inyong mga lakad aba. at mga gawa Mm. at sundin ninyo ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos at babaguhin ng Panginoon ang kanyang isip tungkol sa kasamaan na kanyang ipapahayag laban sa inyo. Ba. So, mayroon ditong binabanggit na kaya't baguhin ninyo ang inyong lakad. Anong Yes. klaseng lakad to, Brother Tan? Ito ba ay lakad na may catwalk? Aba na? May mga lakad na ano ba yung klaseng lakad to, Brother Tan? Ang lakad na gustong lakaran ng Panginoon ng bawat isa sa atin Oo. ay kung papaanong ang Panginoon ay nagbigay ng ehemplo sa bawat isa sa atin. Ang mga alagad at ang mga propeta ay gayon din naman tayo tinatawagan ng Panginoon Oo. na lumakad sa daan na kanilang dinaanan. Ayan. Ayan. At dito Hindi- rin, particular din dito, yung gawa. Yes. Yung gawa. Ang sabi po doon, baguhin daw natin yung ating mga gawa. Sundin natin ang tinig ng Panginoon. Kaya dito ay yung lakad mo at yung gawa mo ay magpapakita ito, makikilala ka kung ano yung klaseng lakad at mayroong gawa Yes. na naroon sa buhay mo. Kaya yan. Kaya mas mahalaga na ang sabi dito ay sundin natin ang tinig ng ating Panginoon. Babaguhin ng Panginoon ang kanyang isip. Nagbabago palang isip ng Panginoon, Brother Tan? Paano? Sa konteksto ng verse na ito Opo. sa Biblia, ang mga Israelita ay gumawa ng lakad ng sanlibutan. Gumawa sa lakad ng sanlibutan. Opo. Ano ba ang mga lakad ng sanlibutan? Kalayawan, mga Sariling kagustuhan. mga sariling kagustuhan, mga bisyo, mga lahat nilakad ng ano. Kaya tinatawagan sila sa pagsisisi Oo. kasi inihahanda ng Panginoon ang karampatang parusa para sa kanila. Pero ito na yung pero kapag binago ninyo ang inyong Yung mga gawa, ang oo. inyong mga pag-iisip, ang inyong mga lakad, Oo. ay hindi na ibibigay sa inyo ng Panginoon ang Ganon. kanyang parusa, dahil kapag tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan at sinunod natin ang ating Panginoon, tapat at banal ang ating Panginoon upang tayo ay patawarin. Amen. Ganon pa lang ating Panginoon. Ganyan tayo kamahal niya, Brother Tan. No? Yes, sa mga panahon na ito Oo. ay binibigyan tayo ng Panginoon ng panahon upang baguhin ang ating mga lakad, ang ating mga pag-iisip. Opo. Kasi darating ang Panginoon na may dalang gantimpala doon sa mga matsatsaga na nagsunod, nagtiis, Opo. at gantimpalo doon sa mga hindi nagsunod. Kaya habang may panahon na binibigyan tayo ng Panginoon na magsisi Oh. at talikuran ang ating mga masasamang gawa,
ay gawin natin ito para hindi natin matikman yung parusa na inihahanda ng Panginoon. Sa Doon mga... sa baka ma-misinterpret ninyo kami, mga kapatid, mga kaibigan, mga tagapakinig. Ang Panginoon kailanman ay ayaw niya ang kamatayan, ayaw niya ang kaparusahan sa mga tao. Ang tanging ayaw ng Panginoon, ang tanging kinasusuklaman ng Panginoon ay ang kasalanan. Yeah, tama po. Ngayon, kung tayo ay namuhay sa kasalanan, kasama tayo na susunugin ng kasalanan. Kasi nakadikit na yun sa ating mga puso, sa ating mga pag-iisip kapag hindi natin tinalikuran ang kasalanan. Ang pagsunod sa kagustuhan ng ating sarili dahil sa in-inject sa atin ni Satanas ay hahantong doon sa kapahamakan ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya mayroong binabanggit dyan sa Hebreo 3, 7, and 8 ay maganda ang sabi dyan, Brother Tan. Sabi dito, kaya't gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon kung narinig ninyo ang kanyang tinig, Amen. huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, gaya ng paghimagsik, gaya ng sa araw ng pagsubok sa Sa ilang. ilang. So mayroon din palang yung mga tao na talagang may katigasan, Brother Tan. Yes, yung nga ay ang pagsubok sa ilang, kung hindi ako magkakamali, ito na yung pagtingin nila doon sa tansong Ginto. tansong ahas. Oo. Lahat ng mga matitigas ng ulo na hindi tumingin, hindi magsisi doon sa tansong ahas, ay mamamatay sa kamandag ng Ahas. Pero kapag tumingin sila, ay gagaling sila, maliligtas sila, hindi sila mamatay. Ngayon sa ating panahon, kagaya daw ng pagsubok sa ilang, kapag inalis natin ang ating mga paningin, ang ating mga pag-iisip, ang ating puso sa Panginoon, at hindi natin sundin ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang kalooban, ay mapapahamak din tayo kagaya ng mga tao sa ilang. So dito ay talagang binabanggit kung na kailangan nating magkaroon ng aksyon, Brother Tan, no? Ang pagtingin kasi aksyon 'yun di ba? Yes, pagtingin. Urgent yan, no? Ganito 'yun kasi kagustuhan mo na ikaw ay maligtas. So kailangan mong tumingin para sa iyong kaligtasan. Sa atin ngayon, kung gusto natin na maligtas sa parusa mula sa kasalanan, ay kailangan nating makipagrelasyon, tumingin, italaga ang ating mga buhay, ang ating puso, ang ating isipan sa ating Panginoon. Yun. So mahalaga ang pagtingin, Brother Tan. Yes. Yun yung pagdinig sa tinig ng Panginoon. Amen. Nagbigay ng instruksyon, tumingin kayo. Oo. Ilagak ninyo ang inyong mga sarili sa Panginoon. Opo. At hindi natin dininig, Ay, yun. kapahamakan ang ating kakamtan. Kaya mayroong consequence din pala yung ating pagtingin at yung mga ginagawa natin. Marami sa ilang, maraming mga pagsubok sa ilang. Ang sabi sa sa kanila ng Panginoon, huwag kayong pupunta diyan. Kasi ang mga tao diyan ay mahilig sa kalayawan, mahilig sa mga kamunduhan. May mga Israelita nung panahon na yon, na nasa ilang sila, pag nakarinig sila ng mga tugtugan, pupunta sila. Ang ginagawa ng Panginoon, dahil matigas ang kanilang mga ulo, ang lupa ay bumuka. Nilamon sila ng lupa, o hindi nagkandamatay sila. Mahalaga na makinig tayo sa tinig ng Panginoon. Amen. Okay. So, diyan natin makikilala kung anong klaseng anak tayo, Brother Tan. Yes, ayun na. Pasok na tayo doon sa magulang at anak. Ang mga magulang, siyempre ayaw niyang mapahamak yung kanyang anak. Pero pag ang anak ay matigas ang ulo at hindi sumusunod sa magulang, ay malamang kapahamakan ang kanyang daratan. Tama po yun. Kaya yan po ang mangyayari kapag tayo ay sumuway sa pagsunod sa ating Panginoon. Ang mas mahalaga ay talagang ibigin natin ang ating Panginoon kasi kailangan natin yon, Brother Tan, yung ating pag-ibig sa Diyos para hindi mabigat
Kasi kung kulang ka sa pag-ibig, mabigat sa iyo ang sumunod, Brother Tan. Magiging burden sa'yo. Oo. Ano pang tawag dito? Dalahin. Oo. Dalahin Mm. ang pagsunod sa Oo. ating Panginoon. Kaya yan, okay. So, ang ating oras ay alas 10:39 na po. At ano ang kadalasang ginagawa natin sa banal na espiritu? Aba, mayroon pala tayong ginagawa. Ito, mabigat ito, mga kapatid. Sabi sa Gawa 7:51, Opo. kayong matitigas ang ulo Mm. at hindi tuli sa puso't mga tainga, kaya't laging sinasalungat sumasalungat sa Espiritu Santo. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, ay gayon din ang ginawa ninyo. ninyo. So, dito ay mayroong mahirap itong matitigas ang ulo, Brother Tan. Doon sa unang sabi Oo. niya, kayong matitigas ang ulo, Ah. hindi tuli ang puso't mga tainga. Ibig sabihin, hindi tayo naglinis ng ating mga puso. Kasi ang Pagtutuli circumcision ay paglilinis. simbolo ng paglilinis. Opo. Kaya kailangan, nakaraan, pinag-aralan natin yung bautismo, paglilinis yun, pagtutuli yun. Opo. Tutuli sa espiritu. Opo. Opo. Ngayon, kapag hindi nga natin nilinis ang ating mga pag-iisip, ang ating puso, pati ang ating pandinig, Mm. ay ang sabi doon, kayo'y kagaya ng inyong mga ninuno. na mga Swahili. Yan. Ngayon, para hindi tayo mapasama doon sa mga Swahili, Oh. at gusto nating mapasama, marami na tayong napag-aralan dito simula nung tayo ay nagradyo. Oh. Kung gusto nating mapasama doon sa mga daratnan ng Panginoon Opo. na buhay, o kaya yung makalakip doon sa unang Yung pagkabuhay pagkabuhay. na pinakamasayang ito, yung pagkikita-kita muli. Reunion. Bagaman tayo ay mamatay, ay gawin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Kaya yan, mga giliw namin mga tagapakinig at mga taga-subaybay, ay marahil ay kayo ay nabulabog ang inyong mga isip sa mga oras ito. Pero ang mas mahalaga dito ay kailangan nating sumunod sa tinig ng ating Panginoon. Okay. So, ang ating oras ay talagang alas 10:40 na at tayo po ay makakarinig ng isang awiting makalangit. Sa Panginoong Hesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya at dumaramay, ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y nakapasan. Alalahanin mo sana na minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat na ako ay maligtas. Pag-ibig niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat
Panginoo'y tapat kailan paman. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Amen. Brother Tan, no? Talagang ang pag-ibig di nag-iiba. Yes. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, Brother Tan. Ang kanyang biyaya daw ay sapat para tayo ay maligtas. Bagaman hindi daw tayo karapat-dapat, Opo. ay inabot tayo ng Panginoon upang maging karapat-dapat. Ang ating tanging, ano bang tawag doon? Magiging bahagi Oo. ay sundin, dinggin ang kanyang tinig upang makasama tayo doon sa biyaya na kanyang ibinigay sa bawat isa. Yan. Kaya pag nanlalamig tayo, no? Nanlalamig, talagang nariyan ang ating Panginoon. Tapat siya. Tapat ang ating Panginoon sa kanya pong mga pangako. Yes, may mga bulong na dumarating sa atin. Opo. Kung ating babasahin, sasaliksikin ang kanyang mga salita, sapat yun Mm-mm. na bulong sa bawat isa sa atin. Amen, amen. Para hindi ho tayo maligaw na bagaman maraming mga pagsubok sa sanlibutan ito Opo. ay nandyan, panghawakan nating matibay yung kanyang mga pangako. Ngayon, paano natin mapanghahawakan kung hindi natin sinaliksik ang kanyang mga salita, ang kanyang tinig, hindi natin maririnig. Kaya sa aming mga tagapakinig, Mm-mm. kung kayo ay nakarinig ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga ganitong mga pagkakataon, Opo. ay wag po ninyong sayangin. Oo. Pagkos patuloy na magsaliksik sa salita ng Diyos Opo. upang ang tamang daan ang inyong tatahakin, hindi ang daan na pinagkakaloob ng sanlibutan. Tama po yon. Kaya maliwanag na kailangan natin ang ating desisyon, Brother Tan, na hanapin ang katwiran ng ating Panginoon. Kaya ayan. So, anong mangyayari sa budhi ng taong patuloy na tumatanggi sa tinig ng Espiritu ng ating Panginoon? Pangumusong sa banal na Espiritu, Oo. ito'y mabigat. Sabi niya doon ito, Oo. sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga salita, ng mga kasinungalingan, na ang mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Pinatigas. Oh, pinatigas. Ah, Oh. So, dito ay mapagkunwari. kunwari. Yan. Kunwaring Kristiyano, tagasunod ni Kristo, pero ang totoo talaga ay hindi. Oh. Idalangin natin Hmm. tayo, ang ating mga sarili, ang ating kapwa, na magkaroon ng ibigyan ng Panginoon Hmm. ng bagong puso, ng bagong pag-iisip upang ang pusong ito ay umiibig sa ating Panginoon, hindi ang puso ng sanlibutan. Kaya yan, no? Maganda ang labas, Brother Tan. Yes. Maganda ang labas. Ano bang mga bagay ang maganda ang labas? Maganda ang paningin. Pero ay, mayroon palang ano sa loob. Yes, may Mayroong- tinatago. May tinatago. Pinatigas ang kanyang puso. Kaya yan. So, huwag tayo pong magkukunwari sa ating buhay kung tayo ay kasi mahirap na kapag tayo ay nagkukunwari. Hindi tumatagal ang nagkukunwari, Brother Tan. Hindi. Pinapatigas ang ating puso. Kaya mapapasama tayo doon sa matitigas ang ulo, hindi sumusunod sa ating Panginoon. Okay. So, bakit hindi natin dapat pighatiin ang espiritu ng ating Panginoon? Bakit Sabi po sa Episo Mm. chapter 4 verse 30, at huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos Mm. na sa pamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Ayun. Kung inyong mapapansin yung sinasabi nating mga konsensya, yan, kapag tayo ay gagawa ng masama at may bumubulong sa atin na huwag mong gawin yan, Oh. ay pag ating pinagmamatigas ay ating pinipighati. Pinalulungkot natin ang banal na espiritu. Okay. So, mayroon palang gawain ng banal na espiritu, Brother Yes. Tan. Siya ay nagtuturo sa atin
Ginagabayan niya tayo para sa landas ng nasa Pagbibisya. katwiran, Oo. nasa katwiran, landas ng katuwiran, hindi sa landas na liko-liko, kundi landas ng katwiran. Mm-mm. So, siya ang nagbibigay. Ngayon, kapag sinasara natin ang ating puso Mm. at hindi natin dinirinig ang kanyang ang kanyang tinig, Mm. ay pinipigati natin ang banal na espiritu. Ibig sabihin ng pighati ay nalulungkot. Nalulungkot ang banal na Nalulungkot. espiritu. Dahil pinili mo yung ganitong buhay, brother. Yes. Okay. Kaya piliin natin lagi ang Panginoon at ang banal na espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon Opo. ay tayo unti-unti tinutuwid at ginagawang banal ng banal na espiritu. Amen. Okay. So, mayroon palang layunin ang banal na espiritu sa ating buhay, brother Tan. Yes. Ang layunin nito ay para tayo ay lalong mapabuti yung ating katwiran at ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Okay. So, huling talata na lamang at siguro ay tayo po ay tatapos na. Pag may pagkakataon bang ang Espiritu ng Diyos ay titigil sa pagkilos sa mga tao? Ba, titigil? Sabi sa Genesis chapter 6 verse 3, ang aking espiritu ay hindi laging mananatili sa tao sapagkat siya'y laman. laman. Kaya, Ibig sabihin, kapag tayo ay patuloy na gumagawa ng masama at hindi natin dinirinig ang panawagan ng banal na espiritu, aalis ang banal na espiritu at tayo ay mamumuhay sa laman sa kalayawan ng sanlibutan. No. Hindi na, wala na tayo. Yung Wala nang pagtimbang. nagpaalala sa atin kung di tayo ay mamumuhay sa laman at sa lahat ng mga kasamaan sa sanlibutan. Yun ang ipapamuhay natin. Kasi pinusong natin ang banal na espiritu. Parang niluloko natin, namigati ng banal na espiritu. Tatalikuran na tayo at hindi na tayo makakagawa ng mabuti dahil wala na ang banal na espiritu sa atin. pwede pala mangyari yung brother Tan. Yes, kapag patuloy nating pinipigati ang banal na espiritu, papagmatigasin na ni Satanas ang ating mga puso. So, ibig sabihin ay talagang mayroon ka ng tinig na sinusunod. Yes, kasi nga yung sarili mo na, Oo. ang pagiging makasarili kasi ay ang author po niyan ay si Satanas. Oo. So ang sinusunod po natin si Satanas. Kapag yung sarili na natin ang ating sinusunod, Opo. ay ang sinusunod na natin ay si Satanas. Mm. Ngayon, para hindi ho tayo makasama dito sa ating pinapag-aralan na ito, isama natin lagi sa ating panalangin na ang banal na espiritu Espiritu. ay manahan sa atin Amen. dahil itong ating katawan na ito ay Ay templo ng ng banal na espiritu. Napakaganda po mga giliw namin mga tagapakinig ang tinig ng ating Panginoon sa ating lahat na tayo po ay kanyang minamahal at mayroon tayong tinig na maririnig samantalang tayo ay bukas sa ating buhay bilang isang Kristiyano sa pagsunod sa ating Panginoon. Yes. Kaya mabuti na lagi nating pakinggan ang tinig ng ating Panginoon sapagkat ang tinig ng Panginoon ang siyang magdadala sa atin sa isang regalo na kanyang ibinigay sa bawat isa sa atin, ang buhay na wala hanggan. Yes, ang kaligtasan na ating inaasam. Lahat naman siguro tayo ay inaasam natin na makasama tayo doon Amen. sa mga napag-aralan natin. May bakasyon na 1,000 taon sa langit Opo. at maninirahan tayo kasama ang ating Panginoon, kasama ang banal na lungsod, ang Opo. bagong Jerusalem, sa bagong langit at bagong lupa na lilikhain ng Panginoon na inihanda niya sa bawat isa sa atin. Kaya mahalaga na tayo po ay lumakad sa katwiran at pagsunod sa ating Panginoon. Iyon ang pinakamahalaga. Yun ang Amen. pinakalundo ng ating pinapag-aralan. Sa Oo. lahat ng ating pinapag-aralan. Opo. Kung marinig natin ang kanyang tinig, lumakad tayo sa katwiran ng ating Panginoon, hindi sa katwiran ng ating mga sarili at ng sanlibutan ito. Kaya nga mga giliw namin mga taga-subaybay at mga taga-sunod, taga-pakinig, kayo po ay mayroong maririnig na tinig sa inyong puso at sa inyong isipan na ito ang tinig ng Panginoon na kailangan nating
na mag-respond sa tinig na ito ng ating Panginoon. Yes. Okay. So, diyan po nagtatapos ang ating pong pag-aaral sa umagang ito. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Nawa po ay patuloy nating pakinggan ang tinig ng ating Panginoon sapagkat ang tinig ng Panginoon ang siyang magdadala sa atin, papalapit sa ating tagapagligtas. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Atin pong tapusin ang ating talakayan sa pamamagitan ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, dakila at makapangyarihan po kayo sa lahat. Tunay na napakabuti nyo sa bawat isa sa amin. Hindi nyo kami sinusukuan, hindi nyo kami hinihiwalayan. Bagaman kami ay hindi karapat-dapat, pero pilit nyo kaming inaabot at binibigyan ng pag-asa para sa buhay na walang hanggan na inyong ipagkakaloob sa amin sa pagdating ng panahon. Ang aming dalangin, mahal na Diyos, kasama ng aming mga tagapakinig, mga taga-subaybay, ang banal na Espiritu nawa ang inyong ibuhos sa bawat isa sa amin. May mga tanim kami, Panginoon, ng inyong mga salita. Inyong ibuhos ang banal na Espiritu upang ito ay bumintog sa aming mga puso. At kung magkagayon, Panginoon, ay mananatili ito sa aming mga puso. Hindi kami hihiwalay sa mga katotohanan na aming tinanggap buhat sa inyong mga salita. At sa inyong kapangyarihan, sa tulong ng banal na Espiritu, unti-unti ang aming mga karakter na ito ay maiangkop sa karakter ng aming Panginoon na handang manirahan sa langit na bayan sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa oras, sa tinig ng pag-asa na aming narinig, sa mga oras na aming pag-aaral upang ma-share namin ang mga katotohanan na ito sa aming mga taga-subaybay at maging kaluguran sa bawat isa sa amin na tahakin ang landas patungo sa inyo bagaman mahirap, mahal na Diyos. Maraming salamat na patuloy nyo kaming kakalingain, bibigyan ng mga pagpapala, patuloy na pagagalingin sa aming mga karamdaman, sa mga kirot na nararamdaman ng aming katawang lupa, at patuloy na bigyan ng pag-asa na mamuhay sa sanlibutan ito na naaayon sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat na inyong diringgin ang aming mga dalangin, kalakip ng kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Ingat po kayo sa ating paghahanap buhay. Siya'y darating, siya'y darating.